So, what's up guys? Let's go na tayo. Check ko yung mic ko. Maganimik. So, habang pawi tayo ngayon is mag-review tayo ng ating Easy Ride. Yung mic, malapit. Yung ating Easy Ride. Yan, Easy Ride 150 Fi. I-review natin siya kung ano ba yung maganda sa kanya. I-review natin. Ang ganda na lagayan. Ang ganda lagayan dito. Yeah, check. 1, 2, 1, 2. Check. Okay, tara. Okay, tara na. So, nga pala guys, yung odometer ng ating Easy Ride is 9,000 odo na siya. Sensya na kung hindi ko masyadong kita. Mamaya ililipat ko naman ito sa front cam. So, yun guys. Masyadong kita. Yun. So yun guys, ililipat na natin yung camera sa harapan kasi magkakaroon tayo ng medyo mahabang maraming topic ngayong gabi na ito habang pauwi ako. Syempre, napaliwanag ko sa inyo kung ano yung in-upgrade ko sa Easy Ride ko. So 5 months na siya sa akin, tumagano siya ng 5 months, 9,000 odo, gas consumption, yun yung laging inaabangan sa TikTok post mo. Gas consumption. So, i-update ko sa inyo lahat kung ano yung mga magaganda nangyari sa akin. So, dyan lang kayo. Lipat ko lang siyang sa harapan. Yan. Medyo kalahati lang tayo dito kasi nasa phone kami. Nakahiga yung cellphone natin. Wala pa tayong pang GoPro. Wait lang. Lilipat natin siya sa harapan. So, galing pala tayong SM Park. Pag tayo sa bahay. So, masya mo pinito. Stay muna kayo dyan, no? Unod muna kayo. Mamaya sisimulan natin yung topic natin. Really gawa natin ako sa mic. Okay naman siya. So, pasakto lang natin yung andar natin. So, isisingit ko lahat yung topic ko ngayon sa kung gaano katagal ako makakauwi. Isingit lahat natin yung yung oras, yung topic, isingit ko siya lahat para mapagkasya natin. Tapos mabigay ko sa inyo yung magandang review ko sa Easy Ride 150 Fi natin. So, check ko nga yung brightness ko sa promobaan. Yun, mababang na yung brightness. Okay, dito tayo. Si Zero Nana. Yan, paglabas natin dito sa compound ni SM, share ko na sa inyo yung topic natin. Siyempre, hatiin ko lang yung oras hanggang sa makauwi ako, share ko sa inyo yung thoughts ko about kay Easy Ride 150 Fi. Siyempre, alam mo naman, maraming nag-review sa atin dyan ng Easy Ride 150 Fi. Pero siyempre, may parang kanya-kanyang tactics. Siyempre, iba mo naman siya ginagamit. Yung iba ginagamit sa long ride, yung iba ginagamit sa daily. So, may difference yun pag gumagamit ka ng daily drive ng motor. Siyempre, doon ma-encounter yung like kung sa long ride, mahaba, pero minsan lang, diba? Ako, ito niya naman, sabi nung bang ka-GC namin, 9,000 odo na yung motor mo tapos 5 months. So, diba, parang ang bilis. Kataka nga ako, ewan ko ba kung may sira ba yung gauge panel, digital panel ni Easy Ride or ano. Pero may nakapag-compare naman na daw na ganoon din daw si NMAX, mabilis din daw siya. Halos parehas lang din daw, mabilis din daw si NMAX mapuno yung gauge battery niya bago makuha yung heat. Yun o, green. Saan makabal tayo? Ay, hindi. Tayo makabal.
tayo aabot. Lipit na. Wala, baby. Pasensya na po. Kasi guys, wala ko dalang para sa gusto. Ayun guys, start na tayo ng topic natin. Ngayon, nakastop tayo. So, ayun. Ayan, hindi ko yung pinabasa kong topic chart. So, yun nga guys. Opening natin, 9K order na siya, 5 months na. So, una kong ipapakita sa inyo is yung, yan, itong, makikita niyo ba to? Yan, ito. Yan. So, ito yung magandang upgrade ko dito. So, nabili ko siya second hand lang, 350. Wala, baby. Ayan, ito sa. So, ayun guys. Ayan, wait ulit. Makikita nyo ito, nasa harapan na to. Nabili ko siya ng second hand lang, 350. Tapos yung bracket ko na pang NMAX version 1, nabili ko rin siya, 350. So, gumastos lang ako ng 700. Meron akong visor na malupit. Tsaka bracket na malupit. Diba? Kasi tipid, wala tayong budget ng biling brand niya eh. So, second natin naman, yung CBT ko. So, yung CBT ko is gawa yan ni Boss Gino. Yan, si Boss Gino. So, gawa yun ni Boss Gino. Yung pinalitan ko sa kanya, lining, yung sun scratch lining assembly na merong 1K RPM. Tapos, plywood na MHR 15 grams. Tapos, yung center spring na 1,000 RPM na pang Honda Click. So, noon na, mahaba kasi yung Honda Click na 1,000 RPM. Pero tinaray namin. For me, no, 4-5 RPM siya bago marangkada. Pero may galit siya. Maganda siya. For me, no, para sa akin maganda. Kasi pang daily driving ko lang naman. Pang tipid lang naman sa gas. Kita niyo naman yan, no? Tapos, update. Update ko pala sa gas consumption natin. So, yung gas consumption natin, nag-range po ko na umaabot na 41 km per liter. 41 hanggang 42 siya. Nung stock pa yung CVT ko, umabot siya ng 39 km per liter. Yun yung last reading ko noong December or January. So yun, yung araw na yun is stock CVT tayo, 39 km per liter per city driving, no? Pero ngayon yung nag-upgrade CVT ako, tumipid siya lalo. Nag-range siya ng 41 to 42, which is good na, di ba? City driving, umabot yun ng 41 hanggang 42 km per liter sa kapalan, di ba? Sa mga hanapin yun, eh. Motor na ganun, pero 125 pero 150cc is umabot siya ng ganun katipid sa gas, di ba? Sarap sa pakiramdam ng ganun pag ganun katipid yung motor mo. Ngayon, yung na-update natin sa CVT. So, by the way, update ko rin pala kayo guys. So, nagkaroon pala ng leak yung itong Israel TFI ko. So, nakuha ko siya noon last November 3, 2023. Tapos, second 2 weeks pa lang, meron na siyang leak. Noon na, hindi ko siya pinansin. Kasi akala ko, wala lang, okay lang, natural lang, tubig lang. Ayun pala, tagas pala talaga siya. As in, tagas siya na may tulo talaga. Kapag mainit yung makina, tumutulo siya. Nais naman siya. So, kagad naman ginawa ng kasa. Ginawa naman siya kagad ng kasa. Naayos naman siya agad. So, ano naman yung problema na solusyonan naman yung problema ko. So, yun. Yung month lang ata o last month ko nagkakamali. Sinay ko siya ulit, nagkaroon siya ng voice. So, pinacheck ko, nagawa ko siya ulit. So, yung bumulaw ng bagong gasket maker, tapos tinuro sa akin yung mechanic. Saka sa usan yung bandang yung tagas doon, nasa may bandang gilid siya.
Tapos may mag-deliver talaga yung tagas ni Israel. So yung common issues na talaga ni Israel at yung ng tagas. Pero ngayon, so kung nagpalagay ako ng gasket maker, nasa ano ako nun 8,400 or 8,300 auto, 9,000 na tayo ngayon. So wala na siyang tagas, wala na siyang hoist, yun na siya. So nasolusyonan yung isa natin major, minor naman ang problem. Siyempre, kaya paano, pwede natin siya considered as major problem, lalo na kung makaiwan tayo na lang is, pwede kung ito, at least attention, mo potential talaga tayo. So yun guys, post ko na rin pala sa screen natin yung load ng makina ko kasi nung nagpa-gasket maker ako. So 4,800, 8,400 na order, ganyan yung kulay ng aking yung head. Kasi binuksan siya. Maputi, makinis, gulay silver. Nagtanong naman ako sa mga mekaniko. Sabi nila naman, maganda naman daw yan ang kulay ng head. Magandang kulay daw siya kasi inaalagaan. Diba? So ako pala, sa akin, gumagamit ako ng RS8 Ultra. Yun yung ginagamit ko, change oil. So hindi ako nag-change oil every monthly. Nag-change oil ako every 1.5 photo. Kahit tumagal siya ng ano, pero gamit naman kasi lagi yung motor ko, kaya wala ko hindi siya ako tagad ng 1.5. Umabot lang siya lagi. Minsan monthly, siya pinag-video naman ng 20, March 20, minsan nakama siya sa buwan. Narinig kinakagad yung 1.5 month. Ang galing eh. At sumasakit siya. So, ayun guys. So, 9,000 auto na rin tayo. I-upload na rin pala. Nagpapalit na rin ako ng air filter. So, yung air filter, meron naman tayo mabibilan yun sa online. Meron din sa casa. So, dito ako sa Pampanga. So, ipupuntahan kong branch lang merong mga accessories niya, yung mga pang ano. Meron daw dito sa may Pampanga. So, 350 lang yung air filter dito. Yung air filter ko talaga is yung talaga medyo mahal. 520 siya. Pero nalibili ko lang siya sa online. Pati binili ko na 480 ngayon, 520 na siya. So, yung brake pad ko, papacheck ko rin siya kasi syempre 90 auto na, baka mamaya yung brake pad ko sa likod is manipis na siya, di ba? Baka mamaya palit na siya. Kasi minsan pag preno ako, sumisipon siya. Pero kung nagpapabalik na ba talaga, o gano'n ba talaga siya eh. Hindi ko siya maintindihan. So, aside doon, yun. So, yun pala guys, supportahan nyo pala guys yung aking TikTok. Yes, yan, TikTok. Facebook, yung Facebook page natin. Mas Motovlog. Lalo-lalo na yung YouTube natin. So, yun guys, no? So, about sa mechanic, no? Kay Boss Jingo ako nagpapagawa. Si cleaning, yung lining, siya nagpatono. So, syempre, yung mga ano pala, no? Yung putting drug supply ko, galing sa kasi. Central Spring na 1 PRPM galing sa akin. So, nagtanong muna ako sa kanya kung pwede, sabi naman niya, pwede siya ilagay. Tipid sa gas. Pero yung arangka yung under niya bago mabalik din sa 4.5. Pero okay naman na. Hindi naman ako na lumalakas na ngayon eh. But dati, delay Ito mo naman yun Pero subukan natin kung gaano kabilis yung 0 to 60. Ito yung sa set na ginawa ko. Paano lang tayo natansya kung kaya. Check natin kung kaya siya. May traffic. Para malanganin tayo dito. Wala lang sa city. Sige. Ay, hindi. Number 2 eh. Hindi pwede. Uy. Pero siguro, ito mo naman yung mabilis bumangat yung numbers na sa panel niya eh. So which is good to para sa akin yung setup na to. So tingnan ko na 64-65 kilograms kung hindi ko nagkakamali. Kasi ito kahit may sakay ako, wala siyang draggy eh. Siyempre nakaregrab na rin mga yung pair ko. Hardcore pala. Diba?
Tsaka guys, so, sa mga naghahanap dyan ng Israel, ay ng China bike, huwag na kayo magdalawang isip na bumili. Hindi naman siya masamang subukan eh. Siyempre, common talaga sa China bike yung mga issues, mga common issues, so the major lang. Depende naman kung makakuha ka talaga eh. So, para sa akin guys, yung pagbili mo ng China bike is yung parang pagbili mo siya ng cellphone. Alam mo bakit? So, bibili ka ng cellphone kung hindi mo alagaran ng mangyayari. Masisira siya, di ba? Parang ngayon, kahit yung cellphone, sabi ko wala siyang maintenance eh. Pero yung pwede ko yung sample kasi sa cellphone, may China eh. May China yung cellphone eh. Imitation kung ano sa copy, meron siya, di ba? Unlike sa branded. May pagkakawin, may mga issues, pero nagagawan din naman ng paraan. Mahirap nga lang yung pyesa. So, doon ako sa yung, parang nagaling sa motor natin na Motorstar Israel. Medyo mahirap lang yung mga pyesa. Siyempre, pag China, lalo na kay Motorstar, wala pa siya mga parts na pwedeng mabili sa mga kasa natin, sa mga store, di ba? Wala pa siya mga genuine part na yun pa, like, sa lahat ng makina, hindi pa siya ganun kadami. Okay, dandan na tayo dito. Dito tayo ngayon dadaan sa tunnel. Uy, mini tunnel to guys dito. Mini tunnel siya. Pero alam niyo guys, no? Sa loob ng paggamit ko sa kanya, sa loob na 5 buwan, yan. Tapos 9K order na. Masasarap ako siyang gamitin. Okay. Parang yung handling niya, medyo kumakaliwa, pero okay lang sa akin. Hindi naman kasi ako ng kasela naman sa mga motor. Siyempre yung ibang tao lang, medyo masela. Hindi natin maano kung ano yung gusto nila sa isang bagay. Hindi natin sila masisisi, di ba? Pero for me, kung practical lang ang tao, wala akong budget, mag-Israel ka, pero kung may budget ka, marami kang pera, mag-branded ka, like NMAX or ATP, pero, di ba, yan. Kung makakaya mo naman. Kung may budget ka, pero kung wala budget, syempre, starter ka muna dito, di ba? Sabi nung lahat ng China bike is bakit? Yung magaganda rin naman. Yun, hindi mainay pa uwi na sa bahay. Medyo malapit-lapit na tayo. So, nagkataka rin ako. Gano'n lang kalayo yung bahay namin, pero nai-reach ko yung point dito. Minsan kasi, hindi ako umuwi sa kabilang bahay. So, sa may daw, sa mga nakakaalam kung saan yung daw, minsan stop and go doon, lalo na pag tanghali. Kasi ang traffic doon pag tanghali. Siyempre mo ito, stop and go, yan. Kita niyo naman So, 2 ba yung bawas niya? Tingnan natin kung yung trip auto niya. So, 96 kilometer per 96 tuloy. 96 yung travel natin. Tapos 2 bar na yung pantas niya. Nakamote muna tayo saglit. Sorry. Yan, nakamote muna tayo. Yo, diba? So, yun pala guys, add ko na rin pala yung sa mags natin. So, yun nga, ayan, experience ko na rin pala about sa mags, add ko na. So, sa mags ko, minsan nag-load ako na medyo mabigat. Like yung mama ko, tsaka yung stepmother ko, ang bibigat nila, nag-range sila ng 60 kilos above. Ay, hindi, mga 70 kilos, dalawa sila. Tapos yung stepmother ko nasa 70 rin, tapos kasama pa ako. Diba? Tapos minsan, din sa kabilang daanan namin doon, may labak doon. Kung alam niyo yung Bicalion, may labak doon sa may banda papuntang school. Pag doon ko dumaan sa kabila, 2 daanan kasi yun eh. May labak doon. Lumapadaan ako, syempre ako natatakot. Alam ko naman yung issue ni Israel na yung amot sa Max. Syempre, medyo takot. Oo, magpasagan tayo ng Max, di yari na, kawawa. Ilang oras ba ito? 17 minutes. So yun guys, no? So dito na lang para natapusin yung ating vlog. So papunta tayo ng 17 minutes. Walang bahay na dito sa bahay. Ay, wala pa tayo sa bahay.
nasa kalahati pa. Papunta pa lang sa bahay. So, ayun. So, yun guys, maraming salamat sa pakikinig. Sa walang sawang panonood sa Alpas Motovlog. So, sorry kasi, minsan lang talaga ako makapag-upload kasi wala akong maisip na content. Wala akong makapag-ride. Di ako pinapiyagan ng misis. Pero soon, makapag-long ride din tayo na maganda-ganda yung topic natin. Tapos, share ko pa lalo sa inyo kung ano yung mga nagiging, kung ano yung nagiging experience ko kay Motorstar, Israel na 50, ay lalo na pag tumagal sa akin ito ng maraming taon, patuloy ko kayong i-update sa Israel ko. Siyempre, at least para dun sa iba nagtatanong, naging sila sa unit na to, naging aware sila, di ba? Na, kahit chain na bike pala, kaya pala tumagal ng 3 years, to 4 years, to 5 years, di ba? Why not, di ba? So yun guys, ayun yung mga naging topic natin ngayon. So maraming salamat. So patuloy niyo po ako supportahan yan, kahit share lang, like, tsaka subscribe. Malaking bagay na po sa akin yun, di ba? So yan po yung aking TikTok. So Alpas Motovlog, yung ating Facebook page, Alpas Motovlog din. Tapos yung ating YouTube channel yan, Alpas Motovlog. Yan. So yun guys, maraming salamat sa inyo sa pagsuporta. So walang sawang suporta sa ating mga naka-channel na bike dyan, sa mga naka-Israel 150 series natin dyan, 150N, 150Q, 150Fi, 150CL. So maraming salamat sa lahat ng suporta niyo guys. So, isa tayo. Sana sumakasama rin ako sa mga local ride ng Kapwa Israel. So yun, maraming salamat. Peace, yo!